Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang biglaang pagtaas ng presyo ni Picoin ng 9.2%. Oo, tama po ang narinig ninyo. Mula po sa sunod-sunod na pagbaba nitong mga nakaraang araw, bigla pong ginulat tayo ni Picoin kung saan ay umangat po siya ngayong April 5, 2025. Pero ang tanong ay ito na ba ang tamang panahon para bumili ng Picoin ngayon? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang unang katanungan natin dito is bakit biglang tumaas ang presyo ni Picoin? Ayan, ang presyo ni Picoin ay umangat po sa presyong 0.6087. Pero patuloy pong nagbabago ito. Kung saan ay ayan, nakaranas po siya ng 9.2% na price increase kumpara kahapon. Sa madaling sabi ay bigla po itong bumalikwas mula sa ilang araw nitong tuloy-tuloy na pagbaba. Ayon po sa mga analyst, isa sa mga dahilan ay ang technical indicators na nagsasabing oversold na itong si Picoin. Ibig sabihin ay sobra na ang baba ng presyo ni Picoin at marami na po ang traders ang nakakakita ng opportunity para bumili. Kaya bumawi po ang presyo nito sa market. Isa pa, ayon po sa data ay nagsimula na ang pagtaas ng presyo matapos lumabas ang balita na ililista na ang Picoin sa BTCC exchange. Isa po sa mga kilalang exchange platforms. Dito sa mundo ng crypto ay malaki po talaga ang epekto ng mga ganitong listing dahil nagiging available po sa mas maraming tao ang token. Kaya more access, more demand, mas mataas ang price potential. Ngayon ay dito naman po tayo sa Elliott Wave. Yan, ang Elliott Wave theory. Paano po nakakatulong ito sa pag-predict ng galaw ng presyo? Ayan, ang Elliott Wave Theory ay isa po itong paraan ng analysis sa galaw ng presyo base po sa behavior ng mga investors. Sa kasalukuyang analysis po ng Picoin, napapansin ng mga eksperto na nasa kalagitnaan na ito ng 5-wave correction. Kung titignan po natin ang galaw ng presyo ni Picoin sa 4-hour at saka 1-hour charts, lumalabas na posibleng nasa E-wave. Yan, nasa E-wave na tayo. Isang senyales na malapit na sa dulo ng downtrend, ayan, downtrend po, at maaring magsimula na ang panibagong impulsive upward movement. Pero ingat lamang po tayo kasi mixed signal pa rin po tayo. May posibilidad pa rin na ito ay isang corrective intermission at hindi pa tuluyang reversal. Kaya ang mga short traders, yan, doble ingat muna at maghintay po tayo ng confirmation bago po tayo mag-decide. Ngayon ay ano naman ang sinasabi ng RSI? Ayan, ang RSI indicator. Ayan, ay isa po itong technical indicator na sumusukat kung ang isang asset ay overbought o oversold. Kapag masyado na pong mababa ang RSI, karaniwan ay nangangahulugan ito na oversold na ang asset at malaki ang posibilidad na tumaas ang presyo nito. Dito po sa kaso ni Picoin ay sa 4-hour chart ay makikita natin na bumagsak ang RSI sa oversold territory nitong April 2. Kaya nitong April 5 ay nang bumalikwas ang kanyang presyo, sinamahan ito ng bullish momentum mula sa RSI data. Ngayon ang RSI ay malapit na po sa 30 level sa 1-hour chart. Ito ay level ng consolidation. Sa simpleng salita, kalma muna ang presyo pero posibleng sumabog muli pataas kapag nagkaroon ng magandang trigger. Ngayon ay may mga bagong developments ba dito sa Pi Network na siyang nagpapalakas sa presyo? Ayan. At yes po, meron. At ito ang pinaka-exciting na part po dito. Ayan, kamakailan lamang po kasi ay nalista ang Picoin sa BTCC Exchange na isang malaking milestone para sa project na ito. Mas marami na ngayong access ang traders at posible po itong magbukas ng liquidity at saka volume surge. Bukod pa dyan, ayon po sa ulat mula sa 2025 PiFest, tumataas ang bilang ng mga users at saka vendors na tumatanggap ng Picoin.
Ibig pong sabihin ay unti-unting nagkakaroon ng real-world adoption ang project. Kaya dito sa mundo ng crypto, kapag dumarami po ang use case at saka adoption, tumataas din ang perceived value ng token. Kaya hindi po malabong makita nating tumataas pa ang presyo ng Pi sa mga susunod na linggo, lalo na kung magpapatuloy po ang trend na ito. So tataas ba ang Picoin ngayong buwan ng Abril? Base po dito sa kombinasyon ng technical indicators tulad ng RSI at saka Elliott Wave at syempre mga bagong development gaya po ng exchange listings at saka ecosystem growth, maraming analyst ang nagsasabing posibleng tumaas pa ang Picoin ngayong buwan ng April. Ang tanong na will Pi surge in April ay may positibong sagot base sa kasalukuyang data. Ngunit tulad po ng laging paalala natin ay walang kasiguraduhan po dito sa crypto market. Kaya ang analysis ay posibilidad at hindi po garantiya. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang maaaring epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Picoin. Yan, para sa atin, ang balitang ito ay isang opportunity at saka paalala. Opportunity ito dahil kung magpapatuloy po ang trend ng pagtaas ng presyo, maaari tayong kumita kung makakapasok tayo sa tamang panahon. Pero paalala rin ito na dapat tayong mag-ingat. Hindi porket tumaas na ng 9.2% ay automatic na tataas pa ito bukas. Dapat marunong po tayong magbasa ng trend, gumamit ng technical tools, at higit po sa lahat ay huwag po tayong mag-all-in sa hype. Kung long-term holder naman po tayo, ay magandang sign ito na unti-unti nang nakakabawi ang presyo. Kung trader ka naman, ay magandang pagkakataon ito para pag-aralan po natin ang tamang timing sa pagbili at saka pagbenta. At ayan, bilang panghuli, ay ang masasabi ko naman po rito ay itong pagtaas ng presyo ni Picoin ay isang hakbang pasulong para sa project. Ipinapakita po nito na kahit maraming duda sa Pi network noon, may mga signs na nagkakaroon na ito ng momentum. Pero hindi pa ito sapat na batayan para masabing to the moon na agad itong si Picoin. Ang kailangan natin ay patuloy na development, regulatory clarity, at saka user adoption para masabing sustainable ang galaw ng presyo. Kaya sa ngayon, ang masasabi ko ay maghintay, mag-aral, at maging handa. Kung papasok ka po kay Picoin ngayon, gawin mo to base sa maayos na research, hindi dahil lang sa hype. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.